Nagtaka ang lahat kung paano iyon nagawa ni Shia, parang nanalo siya ng 4 na beses sa loto. Ipinaliwanag ni Shia kay Xuan na ilang beses lang daw pinindot ni Shia ang button. Sinabi ni Fan na baka kaya hindi nila kilala si Wong ay dahil nasa ibang area ang pamilya Lee. Pero may mga kwento raw tungkol sa kanya, tulad ng nanalo siya ng $10 million sa loto pagkatapos niyang ipanganak, at nakabili siya ng hairpin na may super rare crystal sa halagang $3 lang noong elementarya. Humiling si Xuan na maghintay, dahil parang binabasa raw niya ang swerte ni Shia. Kinuha ni Fan ang isang coin at pinapili si Shia kung heads o tails. Sagot ni Shia, kahit ano na lang daw ang lumabas. Nang i-flip ni Fan ang coin at sinubukan ni Xuan na saluhin ito, tumayo ang coin ng tuwid. Napamulagat si Xuan, napagtantong napaka-extraordinary ng swerte ni Shia. Nagkomento naman si Sena na kahit nakakaaliw ang isang maswerteng tigre, mas mahalaga na kasama nila si Shia, at tinanong kung interesado ba silang pumunta sa Gambling City kinabukasan. Ngunit sumingit si Shu at pinaalalahanan silang huwag kalimutan kung bakit sila naruroon. Sumagot si Shu na hindi na kailangang maging sobrang maingat dahil ang maliit na tigre ay hindi lumilitaw sa isang tiyak na lugar, at maraming tao ang bumabalik na bigo dahil sa maikling oras ng pagpasok. Dahil mayroon silang 3 araw na libreng pagpasok, marami pa silang oras. Biglang may narinig silang pagsabog mula sa loob ng kuweba, at binalaan sila ni Zan na mag-ingat. Kahit patila mahina, isa pa ring epic class creature ang nilalang. Inutusan sila ni JW na sundan siya. Samantala, may isang lalaking nagmamasid mula sa labas at napansing si Joe ay isa sa mga pumasok kanina. Ngunit dahil nanalo sila ng 72 oras na libreng pagpasok, hindi niya tiyak kung kailan lalabas si Joe. Si Jing na naroon din ay nagsabing baka huli na ang lahat at iginiit na makita agad si Joe. Sinabihan siya ng lalaki na huwag gawing mahirap ang sitwasyon para sa tagabantay ng gate. Ipinaliwanag niyang kahit gusto niyang tumulong sa pamilyaan ang Binyang Cave ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Federation. Kahit nasa layang ito, lahat ng pagpasok ay kailangang iulat ng detalyado maliban na lang kung may pinakamataas na permiso mula sa Federation Parliament, at lahat ay kailangang sumunod sa mga patakaran. Samantala, natalo na ang higanteng tigre at nagtataka si Juan kung talaga bang epic class creature iyon dahil masyado itong madaling talunin. Tinuro ni Fan na maaaring mahina lang talaga ang tigre para sa uri nito, at sinabi na baka hindi naunawaan ni Xuan ang totoong dahilan kung bakit madali lang ito. Ang estratehiya raw ni Joe ang epektibong nagpahina sa lahat ng atake ng tigre. Napansin ni Xiao na ang tigre ay nagsuko sa kanya at naging isang itlog. Sinabi ni Xuan na yun ang unang beses niyang makakita ng isang nilalang na kusa mismong naging itlog. Nagtanong si Xia kung pwede ba niyang kunin ang itlog at handa siyang gumanti ng pabor. Nilinaw ni Xiao na hindi niya balak angkinin ang lahat ng karapatan sa itlog at handa siyang magbayad o magbigay ng kapalit. Sabi ni Xuan na pumunta siya roon para hamunin ang sarili kasama si Joe, at hindi siya kulang sa pera. Si Fang naman ay nagsabing wala siyang interes sa itlog. Nagtaka si Joe sa nangyayari at naramdaman niyang hindi sulit na ipagpalit ang epic class companion egg kapalit kay Shia. Binanggit ni Fan na baka hindi na muling lilito ang maliit na tigre at sinabi kay Joe na tawagan siya kung kinakailangan. Paglabas nila, nakita ni Joe si Jing na naghihintay. Binaliwala niya ito ngunit tinawag siya ni Jing, nagtatanong kung bakit siya binabaliwala. Gusto niyang malaman kung bakit tinanggihan ni Joe ang divine gift. Sumagot si Joe na naramdaman niyang hindi iyon para sa kanya at hindi rin niya alam kung bakit napunta iyon sa kanya. Simulat sa Paul ay galing iyon kay Jing, hindi ba't masaya siyang ibinalik iyon. Nagtanong si Jing kung iniinsulto ba siya ni Joe, at kung gayon, nais niyang makita ang tunay nitong sarili. Gusto niyang makita ang lakas ng taong naging dahilan kung bakit nagbago ang isip ng kanyang ina, at naging mas mahalaga ito kaysa sa kanya. Hindi umatras si Joe at pumayag na tuparin ang utang niyang pabor, kunin ang teritoryo ng divine gift para kay Jing. Pagbalik nila sa kanilang tirahan, sinabi ni Jing na marahil ay hindi pa alam ni Joe ang mga detalye tungkol sa divine gift kaya naroon siya para turuan ito. Nagtaka si Joe kung gusto ba ni Jing na maranasan kung paano maging guro.
Ipinaliwanag ni Jing na ang teritoryo ng Divine Gift ay isang malawak at espesyal na dimensional na lugar kung saan naninirahan ang mga makapangyarihang nilalang na tinatawag na mga demigod. Ang mga demigod na ito ay hindi lang makapangyarihan, kundi kaya rin nilang kilalanin ang mga tao na makalalampas sa kanilang mga pagsubok. Binibigyan nila ang mga ito ng natatanging bloodline, na nagkakaloob ng kakaibang kakayahan. Ang 6 na bayani na kilala nila ang unang tao na nakatanggap ng 6 na magkakaibang bloodline mula sa mga demigod. Ang kanilang mga supling ay minana ang bloodline na ito, tulad ng Holy Emperor Physic na ginamit ni John sa laban. Kahit hindi kasing lakas ng orihinal ang mga minana, nananatili pa rin itong makapangyarihan. Tinanong ni Joe kung bakit ang mga kabataan lang ang pinapayagang tumanggap ng Divine Gift. Wala bang karapatan ng mga mataas na ranggo sa bagay na ito? Sumagot si Jing na hindi sa ayaw nila, kundi dahil sa isang patakaran ng demigod domain, tanging mga tao na nasa legend class pababa lang ang maaaring pumasok sa teritoryo ng Divine Gift. Kaya naman, sabi ni Shu, tama pala si Lan sa pagsasabing masyadong malakas si Tian para rito. Kinumpirma ni Jing na iyon nga ang dahilan at binanggit na sumali na rin ang kanyang kapatid sa nakaraang Divine Gift ngunit hindi nagtagumpay. Nagkomento si Joe na mukhang wala pa talagang nakakatanggap ng Divine Gift. Habang nakikipag-usap si Jing kay Lan sa telepono, agad niya itong binaba at sila naman ay nagulat kay siyang na tinanggap ni Joe ang alok na pumunta sa Divine Gift territory para kay Jing. Umaasa sila na samahan siya ni Shen na agad namang pumayag. Sinabihan ni Shen si Joe na ihanda ang mga kailangan niya at siya na raw ang bahala sa lahat ng iba pa. Sumang-ayon si Joe. Naalala niya pagkatapos ang naging pag-uusap nila ni Ming, kung saan tinanong niya kung alam ba ni Ming ang tungkol sa Divine Gift. Sagot ni Ming, bilang isang scholar ng Dimensional Era, natural lamang na mas marami siyang alam kaysa sa iba. Kumuha si Ming ng isang bagay mula sa pulse areas niya at iniabot ito kay Joe. Ipinaliwanag na plano niyang gumawa ng ganoon para sa bawat isa sa kanila, ngunit dahil nag-personal live si Joe, ibinibigay niya ito ngayon. Sinabi niyang isipin iyon ni Joe bilang isang anteng-anteng. Bago pa man makasagot si Joe, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, nakita niya si Zan. Binanggit ni Zan na nakita niya ang pangalan ni Joe sa huling listahan para sa Divine Gift at tinanong kung bakit hindi siya ininform ni Joe tungkol dito, sana raw ay sabay nilang hinarap ang hamon. Sabi ni Sean, ayos lang sa kanya kung isasama si Xuan. Pagkatapos, ipinakilala ni Joe si Xiong kay Xuan at ipinaliwanag na sasamahan siya ni Xiong sa Divine Gift Territory. Nang marinig ni Xuan ang pangalan ni Xiong, tinanong niya kung siya ba ang kilalang malamig at walang awang demon agitator ni Tian. Aminado si Xiong na ganoon ang tingin sa kanya ng iba, ngunit tiniyak niyang susubukan niyang huwag ipakita ang panig na iyon ng sarili niya. Nagulat si Xuan at tila iniisip kung may inaamin pa si Xiong na iba pa. Napansin din niya kung gaano kagulat-gulat na ang pamilya Thean ang nagpadala ng demon agitator ng isang warlord upang samahan si Joe. Biglang nakatanggap ng tawag si Xiong mula kay Tian. Sa kanilang pag-uusap, naglabas si Tian ng isang utos militar. Kailangang tiyakin ni Joe ang kanyang partisipasyon sa lalong madaling panahon. Sinabi rin ni Tian na dumaan si Shen sa Chining Mountains papunta sa Holy Land, at isama si Tian kung nais nilang makatipid ng oras. Sumang-ayon si Shen at tinapos ang tawag. Tinanong naman ni Xiong sina Joe at Xuan kung gusto ba nilang mamasyal sa Chining Mountains habang papunta sa Holy Land. Kinagabihan, umalis na sina Xiong, Joe, at Xuan. Tinanong ni Xuan kung bakit gustong bumisita ni Xiong sa isang hindi sakop at hindi binabantayang teritoryo. Sumagot si Xiong na ang pamilya Li ay kakaiba rin, kaya kailangan niyang maunawaan ang lugar na iyon balang araw. Iminungkahi din niyang iniimbestigahan nila kung may nagaganap bang dimensional mutation sa Chining Mountains. Sinabi ni Xuan na kakausapin niya ang kanyang ama pagbalik niya. Ibinahagi ni Chu na malapit lang ang Chining Mountains sa layang, at totoong nagkaroon ng dimensional mutation doon. Habang naglalakbay sila, lumalim ang gabi at umabot sila sa punto kung saan hindi na sila makakadaan sa sasakyan. Sabi ni Shang, hindi sila magtatagal. Kailangan lang ni Tini ng datos tungkol sa dimensional fluctuations sa lugar. Sinabi rin niyang magiging labis ang lamig sa gabi, kaya kung giniginaw sila, may mga damit sa sasakyan.
Tumanggi si Xuan at sinabing hindi na kailangan ng dagdag na damit dahil kinultibo niya ang kanyang vitality technique para sa ganitong mga kondisyon. Sumang-ayon si Joe at sinabing ang Ancient Imperial Sutra ay sobrang epektibo laban sa lamig. Bigla namang may ibong lumapag sa ulo ni Joe. Nagkomento si Shen na tila mahilig sa kanya ang mga hayop. Pero nang tingnang mabuti, napansin niyang hindi ito ordinaryong hayop. Sabi ni Shang, may tila nakatago rito at hindi niya ma-identify ang class nito, pero dapat ay nasa ligtas na antas lang. Nagtaka si Zan kung bakit hindi ito maaninag ni Shen. Napansin din niyang malambot ang nilalang at tila hindi agresibo, lalo't nakaupo lang ito sa ulo ni Joe. Iminungkahi ni Xuan na bakit hindi na lang alagaan ni Joe ang nilalang bilang alaga. Pinakiusapan ni Joe na tigilan nila ang paglalaro sa nilalang. Naisip niya na marami na siyang nilalang sa bahay na kumakain ng ginto. Nang ibaba niya ito, gumapang ito papasok sa loob ng kanyang damit, kaya naisip ni Joe kung natatakot ba ito sa lamig. Nagkomento si Xiong na sobrang kapit ng nilalang, at sinabi niyang karaniwan sa mga nilalang sa lugar na ito na manatiling malapit sa kanilang mga magulang. Nagtanong si Xuan kung ang mga dimensional creatures ay hindi ba karaniwang ipinapanganak na malakas. Ipinaliwanag ni Xiong na natuklasan ng militar na may ilang adult dimensional creatures na nagdadala ng kanilang mga anak noong nakaraan. Binanggit din niya na dinala na sila ni Ms. Wong sa Noon Killing Realm kung saan maraming ganitong uri ng nilalang. Nagtaka si Chu kung bakit kay Joe lang nakakapit ang maliit na nilalang, kahit wala namang espesyal sa katawan niya. Pero naramdaman niya ang Ancient Imperial Sutra energy sa paligid niya. Tinanong ni Xuan kung ano ang ginawa ni Joe sa antelope, at sagot ni Joe, pinapangalagaan niya ito. Komento ni Xuan, siguradong pagsisisihan iyon ni Xia. Sinabi naman ni Sheng na hindi ligtas na pumasok sa dimensional area sa gabi, kaya magpapahinga muna sila at aantayin ang sikat ng araw bago magpatuloy. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakad. Gumamit si Shen ng isang device para makakita ng anomalya sa paligid. Sinabi ni Joe na sinusundan pa rin siya ng ibon. Napansin ni Xuan na si Joe lang talaga ang sinusundan nito. Pagkalipas ng ilang oras, muling lumapag ang ibon sa ulo ni Joe. Dahil sa pagkabagot, tinanong ni Xuan kung nasa dimensional space ba talaga sila, dahil wala pa silang nakikitang kahit isang nilalang. Ipinaliwanag ni Sean na ang kanyang pinalawak na presensya ay nakakatakot sa mga normal na nilalang, at nagiging boring para sa mga ito. Nangakong sa susunod, dadalhin niya sila sa isang dimensional area para sa training. Sa susunod, umasa si Shen na sa kanyang presensya, kahit papaano ay maaabot nila ang simula ng Dragon Vein. Napaisip si Chu tungkol sa Dragon Vein, lalo na't may kaugnayan ang Qining Mountain sa mitolohiyang Kunlun. Sinabi ni Xuan na kailangan ding maunawaan ito ni Joe, bagamat hindi ito lubos na kinakailangan. Karamihan sa mga dimensional creatures ay lumilitaw sa mga lugar na pinakaangkop para sa kanila, lalo na sa mga rehiyon na may kaugnayan sa Kunlun Dragon Veins. Nagtanong si Xuan kung sa tingin ba ni Joe ay may epekto ang dimensional mutations dito. Bigla silang nakakita ng papalapit na nilalang, at tinanong ni Xuan si Xiong kung iyon ba ang alamat na Phoenix. Sinabihan sila ni Shen na manahimik muna dahil napakalakas ng presensya ng nilalang at hindi niya ito mori. Nagtaka siya kung bakit naruroon ang isang napakataas na uri ng nilalang sa panlabas na bahagi pa lamang ng lugar. Tumilaok ang maliit na ibon na nasa ulo ni Joe, kaya napatingin ang Phoenix sa kanila. Nang tumingin si Joe sa Phoenix, napansin niyang ang ilang mga ibon sa paligid nito ay kamukha ng nasa kanyang ulo. Lumapit ang maliit na ibon sa Phoenix. Biniro ni Zan na huwag daw isipin ng Phoenix na tao sila, baka akalain nitong mga magnanakaw ng ibon sila. Pagkatapos ay lumipad ang Phoenix palayo, at gumaan ang pakiramdam ni Zan na hindi sila inatake. Sabi ni Xiong, alam ng Phoenix na wala silang masamang intensyon, ngunit kung nagkaroon ng labanan, iba ang kalalabasan. Inamin ni Xuan ang galing ni Shen sa militar, pero kahit siya raw ay baka mahirapan laban sa ganoong klaseng nilalang. Umiling si Shang at tinanong si Yvonne kung ayos lang ba siya matapos makakita ng isang divine beast. Napansin ni Joe na naroon pa rin ang maliit na ibon. Nagtaka si Xuan kung bakit hindi ito sumunod sa ina nito, at kung iniwan na ba ito. Ipinaliwanag ni Joe at Xiong na malamang ay nasa ibang rehiyon ng Phoenix upang hanapin ang anak nito.
Hinulaan ni Joe na maaaring sinusubukan siyang dalhin ng ibon sa isang partikular na lugar. Sinundan nila ang ibon hanggang sa makarating sila sa isang napakalaking puno. Sabi ni Xiong, ayon sa sinaunang alamat, sa parasol tree lamang nagpapahinga ang mga phoenix, kaya marahil ay teritoryo ito ng ina ng ibon. Iminungkahi niya na baka ang maliit na ibon ay isang sisiw ng phoenix na lumayo at naligaw. Sumang-ayon si Joe at sinabing dahil malapit na rin sila, silipin na nila ito. Gulat si Xuan at tinanong kung seryoso ba si Joe sa pagpasok sa teritoryo ng isang alamat na divine beast, masyado raw itong delikado. Tiniyak ni Joe na ayos lang iyon, dahil nakapasok na sila sa teritoryo kasama ang ibon at hindi naman sila inatake o pinalayas, kaya't kung hindi nila ito gagalitan, malamang ay ligtas sila. Sumang-ayon si Xiong, at sinabing dahil hindi agresibo ang nilalang, makakakolekta siya ng mas tumpak na spatial data para kay Tian. Pumayag din si Xuan, at iminungkahi ni Joe na magmadali sila bago pa dumilim. Habang papalapit sila sa puno, natuklasan ni Tini na maraming tangke at sasakyang militar sa paligid. Nagtaka siya kung paano ito napunta roon. Ipinaliwanag ni Joe na matagal na itong naiwan at malamang ay mula sa mga nawawalang puwersa ng militar na nagtangkang magtatag ng base sa lugar. May natuklasan na bagay si Shen, at nang buksan ito, nakita ni Tini ang isang bamboo sword. Sabi ni Sheng, matagal na itong nawawala at nakakagulat na naroon ito. Ipinaliwanag niyang kadalasan ay hindi nakakasugat ang normal na metal sa mga dimensional creatures, kaya ang mga bala ng Federation ay gawa sa primordial metal, isang mineral na ipinanganak mula sa dimensional storm. May isang panday ng espada na gumawa ng 4 na tanyag na espada gamit ang pinakamalinis na primordial metal, at pinangalanan ng mga ito batay sa Four Noble Ones. Naalala ni Shu na sinuwerte siyang masaksihan ang isa sa mga espadang ito noon, at ang hawak niya ngayon ay ang bamboo sword. Sinuri ni Joe ang espada at humanga sa kalidad nito. Sabi ni Xuan, huli na si Joe para angkinin ito. Siya ang naging master nito nang siya ang bumunot ng espada. Komento ni Xuan, maswerte si Joe, ngunit tila may agam-agam siya. Iminungkahi din niyang maaaring matuklasan ni Xuan ang ibang espada sa lugar. Sagot ni Xiong, kahit mahanap pa ni Xuan ang mga espada, baka hindi niya iyon mapaganya. Binanggit niyang hindi naging maganda ang sinapit ng mga dating may-ari ng 4 na espada, kasama na ang master ng Plum Blossom Sword at ang dating pinuno ng An family na namatay sa isang, aksidenteng, maagang pagkamatay. Napagtanto ni Shu na ang dating pinuno ng Tian family ay marahil si Tian's ama. Kinuha ni Shang ang espada kay Joe at sinugatan ang sarili. Sinabi niyang huwag silang mag-away dahil kung may dugong dam-anak gamit ang espadang iyon, tiyak na may mangyayaring kapahamakan. Si Joe na ang master nito, pero mas mabuting huwag gamitin ang espada kung hindi kinakailangan. Pagdating nila sa Golden Tree, nabigla si Zan nang makita ito. Napansin niyang naroon ang phoenix at nakita rin niya ang isang malaking kakon. Nagtaka siya kung bakit ito naroon. Inisip ni Joe na baka ito ay katulad ng kakon na nakita na nila sa Dragon Well at sa Ant Nest, at nais niyang malaman ang layunin nito. Lumitaw muli ang phoenix at nilapitan ito ng maliit na ibon. Iminungkahi ni Xiong na magpatuloy na sila. Habang umaalis sila, ginamit ng phoenix ang apoy nito upang lumikha ng isang maliit na bato. Pagkarating ni Shen, Xuan, at Joe sa sasakyan, sinabi ni Xiong na aabutin pa ng kaunti bago sila makarating, ngunit sa pagmamaneho nila ng magdamag, maaabot nila ang Divine Gift Trial. Sinabi ni Xuan na sayang at hindi nila napasunod ang anak ng Divine Beast kahit na napakaganda nito, pero kahit paano'y naibalik nila ito. Sumagot si Shu na hindi naman sila umalis nang walang nakuha. Nakita nila na bumalik ang ibon kay Joe, naglabas ito ng tunog at nagbigay ng piraso ng itlog. Samantala, sa kastilyo ng pamilya Cape, may isang lalaking sumisigaw kay John at Liz, tinawag silang kahihiyan ng pamilya. Binatikos sila dahil sa pagkatalo sa isang batang halos walang nakakaalam. Depensa ni John, sinalungat daw ni Joe ang pamilya Cape at hindi nila pwedeng palampasin ang ganoong kalapastanganan. Sabi ng lalaki, dapat ngang gantihan ng 6 na pamilyang bayani ang pamilyaan kung may luma silang hinanakit, ngunit dahil nalalapit na ang Divine Gift Trial at maraming mata ang nakatutok, hindi sila maaaring gumawa ng hakbang laban kay Joe sa ngayon.
Pinakalma ni John ang lalaki at sinabing may plano na siya, pero kailangan niya ng kaunting tulong. Sabi ni Liz, may kakaibang pamaypay si Joe na agad nawasak ang kanyang Holy Emperor physique sa pamamagitan ng sobrang lamig na hangin. Kung wala silang panangga rito, siguradong dahadaw sila. Inamin ng lalaki na matagal na niyang narinig ang tungkol sa pamaypay na iyon. Inabot niya sa kanila ang isang bagay. Tinanong ni John kung iyon ba ang protection of the goddess of wind, at kinumpirma ng lalaki na oo. Humanga si John na ipahihiram sa kanila ang kayamanang iyon ng kanilang clan. Inamin ng lalaki na hindi siya sigurado sa pamaypay, pero naniniwala siyang wind would be wind, at sa proteksyon ng Diyosa ng hangin, walang wind-based attack ang makakaapekto kay John. Pinayuhan niya silang ituloy na ang plano at huwag siyang bibiguin. Samantala, naglalakbay sina Joe at Shen habang sinusuri ang shell. Pinayuhan siya ni Shang na huwag masyadong pag-isipan iyon. Ayon sa alamat, ang mga Divine Beast ay marunong tumano ng utang na loob at maghayganti, kaya isa itong pagkakataon para kay Joe. Narating na nila ang Holy City. Habang papalapit sila, nagtipon ang mga estudyante sa kanilang harapan, kinikilala si Shen at nag-iisip kung sino ang pinili ng pamilyaan para sa trial. Ipinaliwanag ni Shen na dito mananatili ang mga kalahok at inayos na niya ang lahat. Kinabukasan pupunta si Joe sa Land of Trial. Napansin ni Joe na tila may pagtingin ng pagkapuot sa pamilyaan. Tinanong ni John kung hindi ba ito alam ni Joe. Ikinwento niya na walang nakatanggap ng divine gift noong nakaraang beses dahil kay Tian. Habang ikinukwento ni Xuan, may nagtanong kung bakit hinaharangan ni Tian ang daan. Sagot ni Tian, nais niyang baguhin ang paulit-ulit at nakakasawang seremonya ng pamamana na umaasa lamang sa mga nilalang mula sa ibang mundo. Tinanong ni Joe si Xuan kung ano ang nangyari pagkatapos. Sagot ni Xuan, pininsala ni Tian ang lahat ng kalahok noong henerasyong iyon at wala na siyang ginawa hanggang matapos ang trial. Dahil dito, binago pa ng divine gift ang mga patakaran. Ngayon, ang lahat ay ita-teleport sa iba't ibang lokasyon upang maiwasan ang panghihimasok ni Tian gaya ng dati. Naalala ni Joe ang isang babae mula sa panahong iyon. May isang lalaking nagtanong sa isang babae kung paano nagagawa ng pamilyaan ang ganoong mga bagay. Kalma ang sagot ng babae, ipinaliwanag niyang sa Divine Gift Trial, kanya-kanyang diskarte na ang lahat pagkapasok sa loob, at ang nangyari ay isa lamang maliit na insidente sa loob ng teritoryo ng Divine Gift. Inihalintulad pa niya ito sa nangyari matapos mamatay ang kanyang asawa, maraming mga peste ang nagtangkang sirain ang pamilyaan, ngunit siya mismo ang tumapos sa lahat ng iyon. Isang batang babae ang lumapit sa babae at nagsabing humahanga siya sa kanyang lakas, at gusto niyang maging katulad niya sa hinaharap. Nangako siyang tatalunan ng babae balang araw at lalakas pa. Lumipat ang eksena sa batang babae na mas bata pa, nakaupo sa terrace ng isang gusali, nang dumating si John at sinabing nahanap na rin niya ito. Sumagot ang babae na hindi siya sasali sa plano nito. Pinaalalahanan siya ni John na miyembro rin ng 6 na pamilyang bayani ang babae at tungkulin niyang pangalagaan ang dangal ng kanilang mga pamilya. Bago pa man siya matapos, sinugod ng babae si John at nilaslas ang mukha nito, sabay babala na huwag ulitin ang ganoong mga salita. Tinanong pa niya kung talaga bang naniniwala si John na may karapatan nitong utusan siya. Pagbalik kay Joe, iniabot ni Shang ang isang itlog at sinabing si Lan ang nagpaabot nito kay Joe. Iginiit nila na pwedeng tumanggi si Joe sa ibang companion eggs, pero ito ay hindi pwedeng tanggihan. Siya mismo ang kumuha nito mula sa isang dimensional area, at gusto niyang tanggapin ito ni Joe, kung hindi, sisiguraduhin niyang kakain si Joe kasama siya at si Jing araw-araw pag-uwi nito. Sinabi ni Shang na hihintayin niya ang pagtatapos ng trial at binati si Joe ng good luck. Sinuri ni Joe ang description ng itlog at napag-alamang isa itong defense-type companion pet na may halong pisikalidad. Sa companion state nito, isa itong armor. Mukhang matagal na itong inihanda ni Lan para sa kanya. Pagkatapos maligo ni Joe, dumating si Zan at tinanong kung nakapili na siya kung saang templo siya magkukultiba pagdating nila sa Holy Land. Naalala ni Xuan na ang sun shooting technique ng pamilyaan ay may kaugnayan sa Sun Temple, at makakamit lamang ang kompletong anyo nito sa pamamagitan ng quenching of the sun at pagkuha ng Sun God Body. Inamin ni Shen na hindi siya bihasa sa pagkilala ng vitality techniques,
pero sa tingin niya ay hindi akma kay Joe ang vitality nito para sa sun shooting technique. Sumagot si Joe na hindi pa niya nakyo-cultivate ang sun shooting technique kaya hindi mahalaga kung saan man siya mapunta. Napansin din niya na mukhang hindi rin nakyo-cultivate ni Xuan ang virgin technique. Pinat ni Xuan si Joe sa balikat at sinabing alam niya ang iniisip nito. Plano ni Xuan na pumunta muna sa innate temple dahil nagkahiwa-hiwalay sila ng teleportation. Iminungkahi niyang magkita sila roon bago maghanap ng mga trial na interesado si Joe. Tumango si Joe bilang pagsang-ayon. Binalaan naman ni Xuan si Joe na ang 6 na heroes families ay hindi maganda ang tingin sa kanya, lalo na't siya ang kinatawan ng An family. Binanggit din niyang si John, na may galit kay Joe, ay nasa parehong trial. Pinayuhan siyang mag-ingat bago sila magkita muli. Ipinaalam ni Joe na hindi siya naghahanap ng gulo at mas pipiliin pa niyang iwasan sila kung maaari. Inihanda ni Lan si Xing para bigyan si Joe ng Metal Essence Armor Beast na may max defense. Nang marinig ito ni Xuan, pinuri niya ang kabutihang loob ng An family ngunit may bahid ng pag-aalala. Ipinakita rin niya kay Joe ang kanyang espada at ipinaliwanag na ito ay si Thunder War General, ang pinakamalakas na Legend-class companion pet sa offensive type, na may pambihirang attack power. Isa rin itong mutant na may natatanging kakayahan na tinatawag na Thunder God Attractor. Komento ni Joe na napakaswerte ni Xuan. Tumayo si Joe at sinabing hihingan niya ng tulong si Xia para kay Xuan. Nagulat si Xuan at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Kinabukasan, tinawag ang lahat sa sentro dahil bubuksan na ang passage. Nang sila'y pumasok sa Magic Circle, nagkasundo sina Xuan at Joe na magkita sa innate temple. Ngunit na-teleport sila sa magkaibang lokasyon. Pagkarating ni Joe, napansin niyang napakalawak ng Land of Trial. Sinundan niya ang mapa na ibinigay ni Xuan upang hanapin si Zan. Biglang lumitaw si John sa likuran niya, pinupuri ang tapang ni Joe na sumali sa Divine Gift Trial sa kabila ng pagiging kaaway ng Cape family. Tinanong ni Joe kung handa na ba si John. Pinalibutan si John ng mga ibon at inamin niyang hiningi niya sa Patriarch ng Cape family, isang elder ng Holy Land, na baguhin ang mga landing point nila. Binalaan niya si Joe na kahit may pakpak pa ito, hindi siya makakatakas. Hinugot ni Joe ang kanyang espada at hinamon si John na huwag ng paligoy-ligoy dahil nagmamadali siya. Nagalit ang grupo ni John at umatake, ngunit dumating ang maliit na Phoenix fledgling at pinabagsak sila. Napansin ni Chu na tila sumusunod ang lahat ng ibon sa galit na Phoenix. Isang lalaki ang nataranta at hindi alam ang gagawin matapos umalis ang kanilang mga kasamahan. Galit na sumigaw si John na dapat patayin si Joe. Pinatabi ni Joe ang Phoenix at sinabing siya na ang bahala. Kinuha niya ang leaf fan at lumikha ng napakalaking ipu-ipu. Gumamit naman si John ng isang aparato para kontrahin ang hangin, habang iniisip kung paano lalaban si Joe kung wala na ang fan. Nang umatake muli ang grupo, magaling na ginamit ni Joe ang kanyang espada at pinatay ang ilan. Nagtaka si John kung bakit malakas pa rin si Joe kahit gumamit ito ng air vitality skill. Gumamit ng apoy ang grupo upang lumikha ng pagsabog, ngunit naiwasan lahat ni Joe at nakapatay pa ulit ng ilan. Umatras si John, nagulat at hindi makapaniwala kung paanong nakaligtas si Joe sa Holy Light Judgment. Gamit ni Joe ang Life Providence ng sinaunang emperador. Nag-crack pa siya ng daliri sa nakakakilabot na paraan kaya natakot si John at tinawag siyang halimaw. Pagkatapos patayin si John, kinuha ni Joe ang device na ginagamit para pigilan ang wind attacks. Dahil si John naman ang lumapit, pakiramdam ni Joe ay may karapatan siyang angkinan ito. Sinalat niya ang Vitality Merit Ians ng kalaban at nagpa siya na umiwas na sa gulo. Habang paalis na si Joe, naramdaman niyang may papalapit. Kinausap niya ito, sinabing hindi naman siya inatake kaya akalain niyang hindi ito kaaway. Alam ni Joe na kailangan niyang makipagkita sa isang kaibigan. Lumabas ang babae na dati hinihingan ng tulong ni John. Aminado siyang akala niya ay magaling siyang magtago. Pinuri niya ang lakas ni Joe at sinabing kahit sa pilitang na-teleport, maswerte siyang masaksihan ang laban. Tinanong niya ang pangalan ni Joe at simple lang ang sagot ni Joe. At dito na muna nagtatapos ang ating kwento, mga idol. Natapos na natin ang buong chapter 129, grabe, solid ang naging takbo ng kwento.
Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagsubaybay. Abangan ninyo ang susunod na mga kabanata, mas matitindi pa ang mga susunod na mangyayari.